Gusto mong maging ano, Ate Donna? Gusto mong maging eroplano? Hindi ko agad sinagot ang tanong ng aking kapatid na si Lina. Abala ako sa pagtingin sa eroplanong nasa payapang kalangitan. Hinatak ni Lina ang manggas ng damit ko. Nagtataka na siguro siya. Ate Donna, bakit nga gusto mong maging eroplano? Inosenteng tanong niya. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Hindi eroplano, Lina. Gusto kong maging flight attendant. Napakunot ang noo niya. Ano pinagkaiba nun? Ang eroplano, lumilipad dahil sa piloto. Ang flight attendant naman, hindi lumilipad pero sumasakay. Tumutulong sa mga tao sa eroplano ang isang flight attendant, tulad ng paghahatid ng mga inumin at tinitingnan kung ligtas ba ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Mahina naman akong tumawa. Mukhang naintindihan niya na ang aking gustong sabihin. Ibinalik ko ang tingin sa langit. Parang maliit na batik lang doon ang aking pangarap. Pero kung aking maaabot, alam kong sobrang laki. Bakit mo gustong gawin yon? Tanong ni Lina na walang tigil ang pag-usisa sa akin. Sandali akong nag-isip. Gustong gusto ko kasi talagang gawin yon. Gusto kong makapunta sa iba't ibang lugar bukod dito sa atin. Makakilala ng mga bagong tao, makaranas ng mga bagong bagay. Pero mahirap lang tayo, Ate Donna. Kakayanin pa ba natin? Natigilan ako. Napaisip tuloy ako sa tanong niya. Bago kami makakain, pinipilit pa talagang magtrabaho ni Itay. Parang ang hirap maabot ng pangarap, pero gustong gusto ko talaga maging flight attendant. Parang kahit anong hadlang, kaya ko, basta maabot ko lang. Oo, mahirap tayo ngayon, Dina. Mahina kong sabi sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na palagi na lang tayong mahirap. Magsisikap ako, mag-aaral ako ng mabuti, at gagawin ko ang lahat para matupad ang gusto kong pangarap. Tumingin sa akin si Lina ng may paghanga at pag-aalinlangan. Hindi siya sigurado kung paniniwalaan niya ang aking mga sinasabi. Hinawakan ko ang kamay niya at marahang pinisil. Pangako, Lina, gagawin ko ang lahat para maging flight attendant. Mag-aaral ako, mag-iipon ako at balang araw. Lilibutin ko ang buong mundo at ipapakita ko sa iyo ang lahat. Ang mga kamanghamanghang lugar na mapupuntahan ko, mukha siyang proud sa aking mga sinabi. Ganon din naman ang aking nararamdaman. Nakikita ko palagi ang aking sarili na magiging isang flight attendant. Kaya alam kong mapupunta rin ako sa sitwasyong iyon. Sa mga lumipas na taon, pinanghawakan ko ang mga pangarap na yon. Palagi akong nag-aaral ng mabuti. Hindi ako pwedeng mabigo. Mataas ang gusto kong abutin, kaya pagsisikapan ko yon. Pinapasali nga ako sa beauty contest sa school. Sabi ni Lina sa akin habang naglalakad kami pa uwi. Hindi ko mapigilang mapangiti. Talaga? Sumali ka. Tama naman sila. Ang ganda-ganda mo at ang galing mo pang mag-model. Napailing si Lina. Walang gagastos para sa akin eh. Wala si Olga. Nagbakasyon si bakla sa probinsya nila. Saka wala naman kita kapag sa school. Awards lang ang meron. Bawi ka na lang next time. Sabi ko sa kanya. Hindi mahilig mag-aral si Lina, pero palagi siyang laman ng pageant. Nang maging kaibigan niya si Olga, kung saan-saan na lang sila napupuntang barangay. Sumasali ang aking kapatid sa mga beauty pageant. Pinapayagan na rin namin ni Itay dahil ginagawa niya rin namang racket. Pero kilala ko si Lina, hindi lang dahil sa pera kaya siya sumasali. Gusto niya talagang maging beauty queen. Gusto niyang maging title holder at makasali sa mga malalaking national pageant. Pagdating namin sa bahay, nag-asikaso agad kami. Siguradong pauwi na si Itay galing sa kanyang trabaho. Ayaw naman naming umuwi siya ng magulo ang bahay. Yun nga lang, halos ako lahat ng kumilos. Abala kasi sa pagsi-cellphone itong si Lina. Hindi naman tamad ang aking kapatid. Wala lang talagang kusa sa katawan. Wait lang, Ate Donna, tapusin ko lang to. May tinatanong kasi sa akin ng classmate ko. Sabi niya pa sa akin. Tumango na lang ako. Natapos na ako magluto ng hapunan hanggang sa hindi niya na nagawa. Ako na lang ang gumawa noon. Donna! Tawag sa akin ng kararating lang na si Itay. Napangiti agad ako. Sinalubong ko siya at kinuha ang kanyang mga gamit. Isang linggo bago umuwi si Itay mula sa trabaho. Kaya kapag umuwi siya, sinisikap namin ni Lina na makapagpahinga siya ng mabuti. Itay! Bulalas ni Lina sabay yakap sa kanya. Masiglang tumawa si Itay. Gumanti siya ng yakap bago bumaling sa akin. Hinila rin ako ni Itay at niyakap ng buong pagmamahal. Namiss ko kayong dalawa.
may pasalubong ako. Donna, ikaw muna ang kumuha ng sayo. Mamili ka bago mo ibigay sa kapatid mo ang natira. Kumusta kayo rito sa bahay? Baka nagpapapunta kayo ng boyfriend nyo rito habang wala ako ha. Paalala ni Itay sa amin. Mahina akong tumawa. Namiss ka rin po namin. Wala po akong boyfriend at hindi po ako nagpapaligaw, Itay. Pag-aaral muna ang focus ko. Nagkatinginan kami ni Lina. Hindi makatingin ng diretso ang aking kapatid. Alam namin pareho na alam kong may sinagot siyang manliligaw noong nakaraan lang. Lagi ko siyang pinagsasabihan pero ayaw niyang makinig sa akin. Kung makipag-boyfriend parang mauubusan ng lalaki. Hindi ko rin naman mapipigilan ang mga lalaking magkagusto sa aking kapatid. Maganda naman kasi talaga si Lina. Siyempre Papa wala. Ano ba naman kayo? Natatawa pang sabi ni Lina. Lihim na lang akong napailing. Wow, ang linis ng bahay ah. Nakangiting sabi ni Itay. Naghain na ako ng pagkain namin. Gusto po kasi namin na komportable ka tuwing uuwi ka dito. Itong si Lina, puro na lang cellphone. Napailing si Lina. Importante naman ang ginagawa ko, Ate Donna. Pero marunong ka dapat magbalanse ng oras mo, Lina. Huminga ng malalim si Itay. Kung nandito ang nanay ninyo, siguradong magiging proud yon. Kahit lumalaki kayong walang nanay. At lagi akong wala rito sa bahay, naging mabuting mga anak pa rin kayo. Sana, paglaki ninyo, hindi mawala ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Napalunok ako ng mariin sa pagbanggit kay Inay. Ang pagkawala niya ay isang kirot pa rin sa aming mga puso. Kinaya nga ni Itay na wala siya, kaya kakayanin din namin ni Lina. Umupo na ako sa pagkainan. Pangako, magsisikap ako. Aabutin ko ang aking mga pangarap at gagawing totoo. Magpapagawa ako ng malaking bahay at syempre, isasama ko kayong dalawa. Saka pwede ba namang hindi ko mahalin si Lina? Kahit medyo pasawayan at tamad, mahal na mahal ko naman. Natatawang napairap si Lina. Ang corny mo talaga, Ate Donna. Kumain na nga lang tayo. Masaya naman kaming tatlo kahit wala si Inay. Nagsisika palagi para sa amin si Itay. Kahit mahirap ang buhay, hindi pa rin siya nagkukulang sa amin. Gusto ng Itay na makatapos kami pareho ni Lina. Yun nga lang, bago pa ako makatuntong sa kolehiyo, nagkasakit na si Itay at hindi niya na kayang magtrabaho para sa amin. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin ito gagawin, Lina. Ang daming bayarin tapos nadadagdagan pa. At ang mga gamot ni Itay, nagiging mas mahal. Hindi ko na napigilang magreklamo. Tahimik lang kaming nag-uusap sa labas. Nagpapahinga na si Itay at ayokong iparinig sa kanya ang aking mga hinaing. Baka magtampo pa siya at isipin niyang pabigat ang tingin namin sa kanya. Tumango si Lina. Kahit sa kanya nakikita ko ang pagod. Pareho kasi naming pinagtutulungang mapagamot si Itay. Pareho rin kaming nagsakripisyong huminto muna sa pag-aaral. Bumuntong hininga si Lina. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, Ate Donna. Nakakatulong ang mga pageant pero hindi sapat. Pipitsugin lang naman ang mga yun. Bakit kasi hindi ako manalo? Maganda naman at magaling naman ako. Ikaw, matagal mong ipinagpaliban ng mga plano mo para sa kolehiyo. Alam ko, Lina, gusto ko magkolehiyo, makakuha ng degree at magkaroon ng karera. Pero kailangan tayo ni Itay ngayon. Siya muna bago ang lahat. Naawa ako kay Itay. Alam ko namang matanda na siya pero ayaw kong magkasakit siya katulad nito. Wala nang dating sigla niya. Nauubos na ang aming ipon at kulang pa nga ang kinikita naming dalawa sa kanyang medical bills. Kaya talagang may problema kami sa pera ngayon. Ayokong nakikita siya ng ganito. Bulong ni Lina. Basag ang boses sa emosyon. Sobrang sipag niya para sa atin. Sobrang mga sakripisyo niya sa atin at ngayon, nangilid ang mga luha sa aking mga mata habang inaabot ko ang kamay ni Lina. Malalagpasan din natin to, Lina. Itinaas niya ang mga tuhod at ipinatong ang baba roon. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo, Ate Donna? Dinadala tayo ni Itay sa park tuwing linggo. Itutulak niya tayo sa mga swing at buong araw lang tayo doon hanggang mapagod. Kasama pa natin si Inay noon. Siguro kung nandito pa si Inay, hindi masyadong mahirap para sa ating dalawa. Sana, ganun na lang ulit ang lahat. Tumango ako. Mapait akong napangiti. Bumabaha pabalik sa akin ang mga alaala. Miss ko na si Inay. Wala na siya, kaya kung mawawala rin si Itay, hindi ko alam kung kakayanin ko bang umahon muli para kay Lina. Binuhos ko ang aking oras sa pagtatrabaho bilang factory worker at ang pag-aalaga kay Itay. Si Lina naman kung saan-saan napapadpad.
Hinayaan ko na lang dahil kasama niya naman si Olga. Mabuti pa si Lina, kahit palaging natatalo, nasa linya pa rin ang pangarap niyang maging beauty queen. Samantalang ako, hindi ko alam kung matutupad ko pa ba ang pangarap kong maging flight attendant. Mauna na akong umuwi, Ate Donna, ha? Pagod na ako, sabi sa akin ng kapatid ko. Tumango agad ako. Sige, babalik ako kaagad. Kaya ko naman, ako na lang ang mamimili. Mag-ingat ka. Tumango si Lina bago na unang bumaba sa tricycle. Pagpunta sa palengke, namili agad ako. Marami akong pinamiling pagkain. Ubus na kasi ang stock sa bahay at bagong sahod rin naman ako. Nanigas ang aking braso sa bigat ng mga pinamili habang tinatahak ko ang tindahan ng mga prutas. Bigla akong nawala ng balanse dahil sa malakas na impact. Isang bisikletang bumangga sa akin kaya napaatras ako. Hinigpitan ko ang hawak sa mga grocery bag ngunit hindi nakaligtas ang aking mga itlog. Nabasag lahat at wala man lang natira. Parang gusto ko nang maiyak. Ang mga itlog ko! Sumibol ang galit sa akin. Ang mahal ng mga bili ko sa itlog na ito, tapos babasagin lang ng walang hiya. Tumayo ako at tiningnan ang bumangga sa akin. Tingnan mo ginawa mo! Nabasag mo mga itlog ko! Bakit hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Hindi lang to! May gasgas pa ako sa tuhod! Nangingibabaw sa aking mga boses ang frustration. Ang lalaki na nakasuot ng puting uniforme, lumingon sa akin. Mukhang magsisiman, pero sana hindi na siya matuloy. Hindi sana siya makapasa sa mga training niya. Pogi siya pero wala akong pakialam. I'm sorry, pero bigla ka naman kasing tumigil. Defensive niyang sagot sa akin. Tingnan mo nga rin, nadumihan na tong uniform ko. Alam mo bang nag-iisa lang to? Ang mahal ng bili ko rito. Umawang ang aking bibig. Para akong nakakita ng mataas na tore ng kayabangan sa aking harap. Demanda ko kaya siya. Naningkit ang mga mata ko sa paratang niya sa akin. Nabangga mo ako. Ikaw ang hindi inaayos ang pagbibisikleta mo. Kaya kasalanan mong nangyari sa damit mo. May utang ka pa nga sa akin para sa mga nabasag mong itlog ko. Bumuntong hining ang lalaki. Naglabas siya ng pera at ibinigay sa akin. Ayaw niya pang bitiwan kaya inagaw ko na. Hindi naman sa mukhang pera. Pero sa mahal ng bilihin at masasayang lang ng gano'n ang mga binili ko, hindi ko talaga matatanggap yon. Next time, bantayan mo kung saan ka babangga. Mataray kong sagot bago tumalikod. Ngumisi pa siya pero naiiling pa. Kung alam ko lang sa maganda ako tatama, hindi talaga ako babangga. Parang nagpanting ang aking mga tenga. So, sinasabi mong pangit ako kaya bumangga ka sa akin? Bulag ka ba? Patsak ng mga mata mo, baka malabo na. Tumawa lang siya at itinayo ang bisikleta. Napairap na lang ako. Ayokong madagdagan lang ang aking pagod. Aksaya lamang sa oras kung papatulan ko pa siya. Ayoko na siyang makita ulit. Pero ang pagtatagpong yon, hindi lang nangyari ng isang beses. Ikaw na naman? Napairap ako at tumalikod sa kanya. Oh, Miss Itlog, ikaw pala yan. Nakangising tanong niya sa akin. Sa lahat ng makakatabi ko sa jeep, bakit siya pa? Sinamaan ko siya ng tingin. Awkward siyang umiti. Inabala ko na lang ang sarili ko sa cellphone. Kausap ko pa kasi si Lina. Napatili na lamang ako nang biglang may humablot ng aking cellphone. Ang cellphone ko! Mabilis namang nahablot pabalik ng lalaking katabi ko ang aking cellphone. Sakto rin na umandar ang jeep, kaya nadala ang motor ng mga snatcher. Kahit sa may bintana lang, talagang sinuntok niya pa. Ang bilis ng pangyayari. Sa sobrang takot ko, hindi ko na malayang na-report na sa mga pulis ang nangyari. Katabi ko naman ang lalaking nagligtas sa akin at binili ako ng tubig. Natakot ka siguro kanina. Okay ka lang ba, Donna? Tanong niya sa akin. Napalingon naman ako sa kanya. Paano mo ko nakilala? Narinig ko kanina nang tinatanong ka ng mga pulis. Ako nga pala si Leon. Tumango ako, magkahalong pasasalamat at hiya ang aking nararamdaman. Salamat, Leon. At sorry nga pala kanina. Nasaman pa kita ng ugali pero tinulungan mo pa rin ako. Huwag ka mag-alala. Naintindihan ko naman. Sige na, inumin mo na yan. Ihahatid na lang kita sa inyo, Donna. Nagpalitan kami ng ngiti. Pareho kami nakahinga ng maluwag. Hinatid niya na nga ako. Ngunit natagpuan ko ang aking sarili na nagnanako ng mga sulyap kay Leon paminsan-minsan. Hindi naman siya masyadong masama, matapang, mabilis mag-isip at nakakagulat na mabait. Hindi lang talaga maganda ang naging una naming pagkikita. Ang nangyaring yon, naging daan para maging magkaibigan kami. Hindi ko rin alam kung bakit ang gaan ng pakiramdam ko kapag kasama siya.
Palagi niya akong pinapatawa at kahit alam kong busy siya sa pag-aaral, lagi siyang naghahanap ng oras para sa akin. Naging magkaibigan kami pero alam kong higit pa ron ang koneksyon na mayroon sa amin. Donna, anong mga pangarap mo? Mataimtim ang tingin sa akin ni Leon. Mabilis akong napalunok sa aking kinakain. Pinunasan niyang aking bibig gamit ang tissue. Nahihiya akong umiti sa kanya. Umiwas ako ng tingin kay Leon. Mga pangarap? Parang isang luho na isipin ang tungkol sa mga yon kung ganito pang sitwasyon ng buhay namin. Gusto ko talagang maging flight attendant, naglalakbay, nakakakilala ng mga bagong tao, nakakakita sa mundo, para kasing ang gandang trabaho at saka nakaka-enjoy gawin. Kaso ang mahal. Magandang pangarap yan, Donna. Parang bagay sa'yo. Tumawa ako ng mahina at tumingin sa aking mga kamay. Oo, baka balang araw. Pero hindi ko pa makita sa ngayon. Kaunti lang ang pera ko at may sakit si Itay. Lumapit siya at marahang pinisil ang kamay ko. Kapag ginagawa ni Leon sa akin ito, gumagaan ang aking pakiramdam. Bukod naman sa Itay, siya lang ang lalaking talagang napalapit sa akin. Ngumiti ako na may pasasalamat sa kanya. Lagi niyang alam kung paano ako pasisiglahin. Bigla naman siyang umisi ng nakakaloko. Pwedeng kapag nakatapos na ako ng kolehiyo at naging seaman, tutustusan ko ang pag-aaral mo. Pwede kang maging flight attendant na lagi mong pinapangarap, Donna. Humagalpak ako ng tawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ikaw? Gagastosan ang pag-aaral ko? Anong gusto mo? Maging sugar daddy ko? Nagkibit balikat si Leon. Uy, seryoso ako. Gagawin ko talaga yon. Kung makakapagpasaya sa'yo, kahit ano, ibibigay ko, Donna. Napailing na lamang ako. Nagpatuloy na lang kami sa pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. Nang malapit na kaming umuwi, lumingon si Leon sa akin. Seryoso siya pero may lambing sa kanyang mga mata. Marahan niyang hinawakan ang mukha ko. At bago ko pa maintindihan ang nangyayari, sinalubong na niyang aking mga labi sa isang malambot at hindi inaasahang halik. Natigilan ako saglit, natulala sa biglaang nangyari. Nang bahagya siyang umatras, hinanap niyang aking tingin. Kumakalabog ang aking puso. Hindi ko napigilang tanungin si Leon. Bakit mo ginawa yon? Donna, mahal na kita. Marahan at mahinang pag-amin niya sa akin. Parang may bumara sa aking lalamunan. Leon, mahal din kita. Talaga? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Tumango ako. Naramdaman ko ang pagsiklab ng emosyon sa aking dibdib. Nasa tamang edad na naman ako. Pwede na naman siguro akong magkaroon ng boyfriend. Napakagatlabi pa ako. Oo, Leon, hindi ka naman mahirap mahalin. Hinila niya ako sa isang mahigpit na yakap. Napasandal ako sa kanyang dibdib. Binigyan niya ako ng pakiramdam na ligtas at minamahal ako sa kanyang mga bisig. Tila naglaho ang mundo sa paligid. Naiwan lang kaming dalawa sa sandaling iyon. Nanatili kaming ganoon ng ilang sandali. Simpleng nag-e-enjoy sa presensya ng isa't isa. Parang mas maliwanag kapag kasama ko si Leon sa aking tabi. Naging mahalagang parte ng buhay ko si Leon. Umaalalay din siya sa akin kapag hindi ko na kaya minsan. Bukod sa kapatid at aking ama, si Leon ang tanging taong kayang umintindi sa akin. Gusto ko na siyang ipakilala kina Itay at Lina. Yun nga lang, hindi magandang timing dahil dumating ang isang pangyayaring hindi ko lubos na inaasahan. Umupo ka na dyan. Ako nang maghahanda ng pagkain. Malungkot kong sabi kay Lina. Kagagaling lang namin sa libing ni Itay. Parang walang laman ng bahay. Mabigat ang hangin dahil sa kalungkutan. Pareho kami ni Lina na walang tigil sa pag-iyak kanina. Ang hirap paniwalaan na wala na si Itay. Nung nakaraang linggo lang binibiro niya pa kami sa hapunan. Hindi ko pa rin matanggap na wala na si Itay, Ate Donna. Tumulo na naman ang mga luha ni Lina. Kailangan nating maging matatag para sa isa't isa. Kahit sobrang hirap, Lina, niyakap ko siyang muli. Nag-usap kami tungkol kay Itay. Yun na lang ang ginawa naming paraan para kahit papaano, tila kasama namin siya. Pareho lang naming hinahanap ang aliw na nawala simula ng mawala ang Itay. Sa mga lumipas na buwan, unti-unti kaming nakarecover. Pinipilit naming bumangon. Nag-ipon na rin ako para sa susunod na taon makapag-aral na ako. Ipapakilala ko na rin si Leon sa aking kapatid.
Pero nagulat naman ako sa aking nalaman. Pagpasok namin ni Leon, magkahawak ang kamay. Nanlaki na agad ang mga mata ni Lina. Ate Donna, hindi mo sinabi sa akin na si Leon palang boyfriend mo. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kilala mo si Leon? Dahan-dahang tumango si Lina. May kung ano sa mga mata niya pero hindi ko mabasa kung ano yon. Nakangiti naman siya kaya boto naman siguro siya kay Leon. Oo, kaibigan niya si Jeremy. Naalala mo si Jeremy, di ba? Jeremy? Siyempre, naalala ko si Jeremy. Paano hindi ko maaalala ang lalaking yon? Siya na yata ang pinakaayoko sa lahat ng naging boyfriend ni Lina. Napakayabang at laging sobrang gabi nang iuwi ang kapatid ko. Lumingon ako kay Leon. Hindi mo nabanggit na kaibigan mo palang boyfriend nitong kapatid ko. Kinakabahang tumawa si Leon. Napakamot sa likod ng ulo. Hindi ko rin naman alam na kapatid mo pala si Lina. Nagulat na lang din ako. Maliit na mundo talaga. Kaya nang makita kong malapit si Lina kay Leon, hindi na ako nagtaka. Gayunpaman, kapag may mga pagkakataong nag-uusap sila at hindi ko alam kung ano yon, pakiramdam ko, ako pa yung bagong kakakilala lang sa aking boyfriend. Pero hindi ko naman dapat isipin pa yon. Normal lang, nakilalanin ko pa si Leon dahil bago pa lang naman kami. Marami pa akong panahon para mas lalo siyang makilala. Sina Leon at Lina ay parehong mahahalagang tao sa aking buhay. At dapat akong maging masaya dahil magkasundo silang dalawa. Pero ang takot na aking nararamdaman, mukhang may paghuhugutan naman pala. Pagod ako galing trabaho, medyo nahihilo pa ako. Hindi ko rin alam kung anong panis na pagkain ang aking nakain. Pero dadaan muna ako sa bahay ni Leon. Siguradong nagtatampo na sa akin ang boyfriend ko. Masyado rin kasi akong naging abala sa mga nagdaang araw. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba. Leon? Nang buksan ko ang pinto ng kanyang kwarto, para akong binuhusan ng tubig na malamig. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Leon natutulog at hubad sa tabi ng kapatid kong si Lina. Bumangon agad si Lina nang makita ako. Pilit pang tinatakpan ang hubad ng katawan. Ate Donna? Nagising naman si Leon na parang naguguluhan. Nang makita niya si Lina sa kanyang tabi, napatayo agad siya. Parang hindi niya pa nga alam kung anong nangyayari. Tumayo siya kaya nakita kong hubad na hubad ang walang hiya kong boyfriend. Mapakla kong tumawa. Mga manloloko kayo? Napalingon naman agad sa akin si Leon. Donna, mali ang iniisip mo. Hindi ko alam. Sa sobrang galit ko, malakas kong sinampal si Leon. Pinagsusuntok ko ang kanyang dibdib. Hindi ko inasahang kaya niya akong saktan ng ganito. Mas lalong hindi ko inaasahan. Kapatid ko pa talaga ang kanyang papatulan. Paano niyo nagawa sa akin to? Leon, nagtiwala ako sa'yo. Buong-buo kong binigay ang sarili ko sa'yo. Sigaw ko kay Leon na nagmamakaawa na sa akin. Dinuro ko ang kapatid ko. At ikaw? Kapatid kita. Paano mo nagawa sa akin to? Boyfriend ko nilandi mo? Nasaan ang respeto mo sa sarili mo? Alam kong maganda ka. Maraming nagkakandara pa sa'yo. Marami kang naging boyfriend. Pero pati ba naman boyfriend ko? Ha? Lina? Gusto ko siyang saktan. Gusto kong sabunutan si Lina. Pero ang pagiging ate ko sa kanya ang pumipigil sa akin. Hindi ko kayang saktan ang kapatid ko. Pareho ko silang mahal, kaya sobrang sakit para sa aking trinegdor nila ako. Aalis na sana ako, pero lumuhod sa harap ko si Leon. Donna, please makinig ka muna. Hindi ko alam kung bakit napunta ako sa sitwasyong to. Hindi ko alam kung bakit nandito si Lina. Please, wag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Malakas ko siyang itinulak. Kung mahal mo ako, hindi mo gagawin sa akin to. Tumakbo ako paalis sa bahay ni Leon. Wala akong pakialam kahit umuulan. Sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa sila. Pagkarating sa bahay, wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak. Tinatawagan ako ni Leon pero pinatay ko ang cellphone. Wala na akong pakialam sa kanila. Magsama silang dalawa. Maya-maya, umuwi na rin si Lina. Ate Donna, hindi ko na napigilang sampalin ng kapatid ko. Huwag mo akong tawaging ate. Traidor ka. Hindi mo man lang inisip na masasaktan ako. Anong klase kang kapatid? Sorry, Ate Donna. Mahal ko kasi si Leon. Matagal ko na siyang mahal.
Bago pa kayo magkakilala, mahal ko na siya. Ako naman talagang nauna sa kanya eh. Umiiyak na pagtatapat sa akin ni Lina. Anong nauna? Oo, nauna kang makilala si Leon pero hindi mo siya boyfriend noon. Ako ang girlfriend niya ngayon. Nagawa mo pa rin landiin si Leon? Kung talagang pinahahalagahan mo ako bilang kapatid mo, hindi mo na sana itinuloy ang kawalang hiyaan mo. Nangilid naman ang luha sa mga mata ni Lina. Nasasaktan siya pero mas nasasaktan ako. Kaya ko pa siguro kung si Leon lang ang may kasalanan sa akin. Pero ngayong kasama ang aking kapatid, hindi lang ako nadurog para pa nila akong winasak. Tinulak ako ni Lina. Ate Donna, huwag ka namang selfish. Ipaubaya mo na lang sa akin si Leon. Sa'yo na naman lahat eh. Ikaw lagi ang paborito ni Itay nung nabubuhay pa siya. Ikaw lagi ang mabait, matalino, maswerte sa ating dalawa. Lahat ng bagay, lagi na lang pabor sa'yo. Eh ako, bobo, malas sa mga lalaki, hindi na nanalo sa beauty pageant. Ate Donna, paano naman ako? Si Leon lang ang gusto ko. Kung hindi si Leon, mas mabuting mamatay na lang ako. Kumunot ang aking noo. Patuloy na umaagos ang aking mga luha. Hindi ko alam, hindi ko naramdaman na may inggit na pala sa akin si Lina. Akala ko, nabibigay ko ang pagmamahal na para sa kanya. Akala ko, isang pagiging nanay ang nakita niyang imahe sa akin. Subalit puno lang pala ng inggit at paninibugho ang umusbong sa kanya. Mas lalo lamang nadudurog ang puso ko. Nasasaktan na rin ako para sa kapatid ko. Kailanman, hindi ko ginustong maramdaman niya yun. Ginulo ko ang aking buhok. Lina! Anong klaseng pag-iisip yan? Dahil lang sa inggit mo at pagkukumpara, nagawa mo akong traidorin? Mas lalong umiyak si Lina. Sorry ate. Binalot kami ng katahimikan. Ang puso ko na dating puno ng walang pasubaling pagmamahal at pagtitiwala para sa aking kapatid, parang tinanggal sa akin. Hinding-hindi ko ito matatanggap. Napailing ako. Hindi ko ito mapapatawad. Hindi ko mapapatawad ang sino man sa inyo. At hindi ko na rin alam kung ituturing ko pa bang pamilya kapatid kong mas malaki ang inggit kesa sa pagmamahal. Ate Donna, mahal naman kita. Pero hindi ko rin kayang mawala si Leon sa akin. Ipaubaya mo na lang siya sa akin. Pakiusap sa akin ng kapatid ko. Tinalikuran ko si Lina. Kahit natutulala ako, nag-impake na ako ng ilang mahahalagang gamit. Nanginginig pa ang aking mga kamay. Kailanman, hindi ko naisip na lilisanin ko ang lugar na ito. Ang tahanan kung saan marami kaming alaala bilang isang pamilya. Akala ko, kaya naming dalawa ni Lina. Pero isang pagkakamali lang, nasira na agad kaming pareho. Pinangako ko pa man din kay Itay na lagi kong gagabayan si Lina. Pero sa inasal niya, mukhang ako pa ang dahilan kung bakit siya miserable. Mahal ko siya pero kung ganun ang kanyang tingin, mas mabuti pang ako na lang ang lumayo. Ate Donna, saan ka pupunta? Umiiyak na tanong ni Lina. Mabakla akong tumawa. May lakas ka pa talaga ng loob na magtanong sa akin ang ganyan? Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka na maiinggit sa akin. Bahala ka na sa gusto mong gawin. Total, wala naman na si Itay. Kaya mo na naman, di ba? Malaki ka na. Magkanya-kanya na tayo. Wala nang babalikan. Mula sa gabing ito, tahimik akong nanumpa sa aking sarili. Muli akong babangon mula sa mga sakit na binigay nila sa akin. Gagawa ako ng landas ng mag-isa. At habang naglalakad ako, palayo sa dati naming tahanan, alam ko na ang mga naiwang sugat, malalim at mahirap kalimutan. Pagkatapos kong umalis, naghanap lang ako ng maliit na tirahan. Delikado pero mas okay na kaysa sa wala. May balak na rin kasi akong mag-enroll sa susunod na pasukan kaya kailangan kong magtipid. Pag-ahon ko sa kama, pasuray-suray pa akong pumasok sa banyo. Kaya lang, nagising ang aking buong diwa nang maduwal na naman ako. Nang matapos, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ilang beses na sa aking nangyayari ito. Ayokong mag-isip pero ilang buwan na rin akong hindi dinadatnan. Sinubukan kong ayusin ang aking sarili. Maya-maya ay tumunog ang aking cellphone. Tumatawag ang aking kaibigan na si Claire. Hey girl, gising ka na ba? Magkasikaso ka na ng sarili mo, Donna. Sabi niya sa akin. Nagdadalawang isip ako bago sumagot. Parang hindi ko kaya eh. Masama na naman ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong meron sa akin. Sumagot agad si Claire. Naisipan mo na bang kumuha ng pregnancy test? Nanlamig agad ako.
Naisip ko rin naman yon pero ayokong gawin. Alam ko sa sarili kong naging maingat ako. Hindi pwedeng may mabuo kami ni Leon. Hindi ngayong mag-aaral na ulit ako. Nanginginig ang aking mga labi habang nagsasalita. Pregnancy test? Claire naman, hindi ako pwedeng mabuntis. Malumanay ngunit mapilit pang sumagot si Claire. Donna, napansin ko na ang mga sintomas sa'yo. Ang pagkahilo, ang pagod. Ginagawa niyo naman yun ni Leon, diba? I-check mo na talaga. Matagal kong tinitigan ang sarili ko sa salamin. Posible ba talaga? Masakit pa rin sa akin ang pagtataksil sa akin ni Leon at Lina. At kahit ayaw ko man mangyari, yun na nga ang binigay sa akin ng pagkakataon. Buntis ako. May buhay na sa loob ng aking katawan. Ang bala ko sanang bumalik sa pag-aaral, hindi natupad. Puro para saan ako na lang ang aking ginawa. Sa isang iglap, parang siya ang naging sentro ng buhay ko. Claire! Claire! Manganganak na yata ako! Malakas kong sigaw. May butil ng pawis sa aking noo. Tinulungan niya ako agad na dalhin sa ospital. Sobrang hirap. Hindi ko alam kung paano matanggal ang sakit na ito. Push! Donna, malapit ka na! Pagpapalakas ng loob sa akin ng doktor. Inipon ko ang aking natitirang lakas. Maya-maya, narinig ko na ang iyak ng isang bata. Napuno ang silid ng kanyang unang pag-iyak. May umalpas na luha mula sa aking mga mata. Nilagay nilang baby sa dibdib ko. Mainit ang kanyang maliit na katawan sa akin. Ang ganda ng anak mo, girl! Nakangiting sabi sa akin ni Claire. Napangiti na rin ako. Mana sa akin. Habang nakayakap ako sa kanya, dumaloy ang bugso ng damdamin sa akin. Ang saya, kaginhawaan, at isang dampi ng takot ay naglaho. Mag-isa ko siyang palalakihin, pero gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat sa kanya. Sana, maging sapat na ako sa kanya. Diana, gabi na ako uuwi. Babantayan ka ni Aling Susan. Behave ka ha? Bilin ko sa aking anak. Sobrang liit pa ng aking anak. Gusto kong akong mag-alaga sa baby. Gayunpaman, kailangan kong magtrabaho para may makain kaming dalawa. Wala akong katulong, kaya dapat mas doble kayod ang aking gawin. Lumingon ako sa mag-aalaga sa aking anak. Aling Susan, kayo na po ang bahala kay Diana. Pag uwi niyo po, iabot ko po ang bayad. Maraming salamat po. Sa trabaho, medyo toxic at nakakapagod, pero kakayanin ko para kay Diana. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong bigyan ng magandang buhay ang aking anak. Habang pauwi ako sa bahay, may namumuong takot sa akin. Nakabukas ang mga ilaw ngunit parang may mali. Nagmamadali akong pumunta sa front door. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng katahimikan. Diana? Aling Susan? Tawag ko pero walang sumagot. Nabalot ako ng takot habang nagmamadali akong pumasok sa silid. Ang aking puso dumadagundong sa sobrang kaba. Hindi. Nasaan sila? Saan sila pwedeng magpunta? Sa sobrang kaba at takot, pinindot ko ang numero ni Aling Susan. Pero hindi na siya sumasagot. Tumulo ang mga luha ko habang papunta sa police station. Nanginginig ang aking boses habang ibinabalitang nawawala ang aking anak. Kinuha siya ni Aling Susan. Please, kailangan niyo siyang mahanap. Nauutal kong sabi sa police officer. Idineklarang missing ang aking anak. Pinuntahan ko ang tinitirhan ni Aling Susan pero wala sila roon. Kumakatok sa mga pinto, naglalagay ng mga flyer, nakikiusap sa mga sino mang makakarinig. Lahat ng yon, ginagawa ko para lang makita si Diana. Hindi ko na maisip ang matulog. Hindi ko magagawa to. Hindi ko kayang mawala siya. Anong gagawin ko? Saan ko hahanapin ang anak ko? Hikbi ko sa kaibigan kong si Claire. Mahigpit niya akong niyakap. Hahanapin natin siya, Donna. Kinagabihan, nakatulog ako sa labis na pag-iyak. Dinalaw ako ni Diana sa aking panaginip. Humihingi sa akin ng tulong ang aking anak. Bumangon ako at mabilis na lumabas. Kahit umuulan, kahit hindi ko alam kung saan siya pupuntahan, tuloy-tuloy lang ako. Diana! Diana, nasaan ka? Nandito na si Mama. Umiiyak kong sigaw. May isang lalaking palapit sa akin. Miss, anong ginagawa mo dyan? Pero hindi ko na siya magawang pansinin. Sobrang nanghihina na ako. Maya-may bumagsak na ako sa lupa. Nakita kong tumatakbo sa akin ang lalaki bago unti-unting nawala ng malay.
At ang lalaking yon, hindi ko alam na siya pala ang magpapabago ng buhay ko. Tony ang kanyang pangalan. Dahil sa kanya, kahit papaano, unti-unti akong nakausad sa aking buhay. Natuto ulit akong magmahal. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin nakakalimutan si Diana. Hindi pa rin nawawala sa akin ang pag-asang balang araw makakabalik sa akin ang aking anak. Tinutulungan din ako ni Tony sa paghahanap kay Diana. Dahil sa kanyang koneksyon, nalaman ko na kung anong nangyayari sa aking anak. Itinakas talaga siya ni Aling Susan, sumakay sa bus papuntang probinsya. Pero nakasama sila sa bus na sumabog. Parang gumuho ang aking mundo. Hindi ko alam kung paano ko nakayanang marinig ang balitang yon. Sa gitna ng pagluluksa, hindi ako iniwan ni Tony. Hindi siya nagsawang intindihin ako at alalayang makabangon muli sa buhay. Minsan, ang pagbabago ay mabuti, ang sabi ni Tony sa akin habang niyayakap ako. Ang dami kong pinagdaanan. Pagod na ako, pero ayokong sumuko. Hindi ko pa rin talaga matanggap na wala na si Diana. Pinunasan ni Tony ang mga luha ko. Hanapin mo sa puso mo ang kapayapaan, Donna. Palagi lang ako nasa tabi mo. Dadamayan kita sa lahat ng oras. Hindi kita pababayaan. Labis ang aking pasasalamat sa kanya. Kaya hindi mahirap sa akin na mahalin siya. Kahit na may takot ako dahil sa ginawa ni Leon sa akin, sumugal pa rin ako kay Tony. Alam kong mabuti siyang lalaki. Nang magpakasal kami, pumayag na lang ako. Kaya nang dalhin niya ako sa kanila, hindi ko akalain na sobrang yaman niya pala. Piloto siya at malaki ang share sa isang airline. Dahil sa kanya, natupad ang pangarap kong maging flight attendant. Ramdam kong minamahal niya ako ng sobra. Naisip kong sa lahat ng pinagdaanan ko, binigyan pa rin ako ng Diyos ng isang taong masasandalan ko sa mundo. Isang taong hindi ako iiwan at tanggap ako ng buo. Tony, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko sa kanya. Of course, Donna. Anong nasa isip mo? Tumingala si Tony sa akin mula sa binabasa niya sa kanyang laptop. Umupo ako sa kanyang tabi. Naglalambing akong yumakap. Humahalakhak naman siya at bigla akong binuhat. Sa kanyang kandungan ako nakaupo. Ang dami-daming babaeng mas maayos, walang naunang anak, mas mayaman, kaya bakit ako ang minahal mo? Hindi ko mapigilang tanungin sa kanya iyon. Kumunot ang noo ni Tony. Bakit hindi ikaw? Full package ka para sa akin, Donna. Masipag, matalino, mapagmahal at isang mabuting ina. Wala na akong hahanapin sa'yo. Sobra-sobra ka pa nga. Parang ako ang nakajackpot sa'yo. Bumaba ang tingin ko sa aking mga kamay. Hindi ako nakapagpasalamat ng maayos sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Naniwala ka sa akin nung gusto kong maging flight attendant. Pinalakas mo ang loob ko, sinuportahan mo ako sa training at pinasaya mo ako sa bawat hakbang na ginagawa ko. Donna, pinaghirapan mo yan. Kung nasaan ka man, dahil yan sa'yo. Pero nandyan ka, hindi mo naman ako pinagdudahan kahit kailan. Kahit ako mismo, nagdududa ako sa sarili ko. At nang nalaman natin ang tungkol kay Diana, tumulo na ang luha sa aking mga mata. Lumambot ang ekspresyon ni Tony. Naalala ko, Donna. Alam kong masakit pa rin para sa'yo. Hindi ko to malalampasan kung wala ka. Hinawakan mo ako nung hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Nakinig ka nang kailangan ko ng kausap. At hindi mo hinayaang maramdaman ko na nag-iisa ako. Hinila ako ni Tony sa kanyang mga braso. I love you, Donna. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Alam ko. At lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Tony, sa pagmamahal, sa suporta mo, sa lahat. Nakahawak kami sa isa't isa. Sa sandaling yon, napagtanto ko kung gaano ko kaswerte na nasa tabi ko si Tony. Salamat sa pagiging mapagmahal na asawa. Bulong ko sabay halik sa pisngi niya. Salamat din sa pagtanggap sa akin, Donna. At habang lumalalim ang gabi, nanatili kaming magkasama roon. Nakahanap ako ng ginhawa sa init ng aming pagmamahalan at sa mga alaala ni Diana. 3 taon ang lumipas, muli ako nagkaroon ng anak. Kahit paano, hindi na ako nalungkot sa pagkawala ni Diana. Gayunpaman, nanatili pa rin siya sa aking puso. Walang makakapalit sa kanya. Hinalikan ni Tony ang aking noo. Thank you, Donna. Salamat sa pagdala kay Lester sa mundo. Pinagmasdan ko si Tony na maingat na binubuhat ang aming anak. Masaya akong nandito siya. Hindi katulad ng takot ko nang pinanganak ko si Diana. May asawa na ako. May makakatulong na ako sa pag-aalaga kay Lester.
At ipinangako kong hindi ko pababayaan ang anak namin ni Tony. Ayokong mangyari ulit yon na wala na sa akin si Diana at hindi ko kakayanin kung pati si Lester mawawala sa akin. Ilang dekada na rin ang lumipas. Masaya ako sa pamilya ko. Mahal na mahal ko si Tony. Mabait din na lumaki si Lester pero si Diana, kailanman hindi mapapalitan ang lungkot na aking nadarama. Alam kong wala na siya pero hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko nandyan lang siya. Hindi ko alam kung bakit parang naghihintay lang siya sa akin. Nararamdaman ko siguro ito dahil bigla na lang nawala sa akin si Diana. Ni walang pasabi, bigla na lang siyang tinangay sa akin. Donna, anong iniisip mo? Tanong sa akin ni Tony. Naisip ko lang si Diana. Ano kayang mangyayari kung buhay pa siya? Kung buhay siya ngayon, ituturing niya akong papa. Lalaki siyang kasing ganda, kasing talino at kasing bait mo. Magiging ate at may pipingot kay Lester kapag pasaway ang anak natin. Mahina akong tumawa. Nai-imagine ko rin yun. Parang masaya nga kung nandito si Diana at kasama namin. Hindi naman sobrang pasaway ni Lester. Hindi lang talaga nakikinig minsan. Oo nga pala, may nag-imbita sa akin na mag-judge para sa National Beauty Pageant. Kaso busy ako at wala akong hilig doon. Gusto mo bang ikaw na lang ang pumunta doon, ha? Tanong sa akin ng asawa ko. Hindi agad ako nakasagot. Beauty pageant? Bigla kong naalala si Lina. Sobrang tagal ko na siyang hindi nakita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag nakita ko siya ulit. Pero sa mga nagdaang taon, ang galit ko sa kanya, alam kong humupa na. May bago na akong buhay. Wala na rin naman akong nararamdaman para kay Leon. Kaya wala ng lugar para magalit pa ako sa aking kapatid. Lumingon ako kay Tony. Sige, pupunta ako. Habang nakaupo ako sa mesa ng mga hurado, ramdam kong excitement sa aking paligid. Ito ang finals ng National Beauty Pageant at ikinararangal kong narito ako bilang isang hukom. First time kong gawin to at tama si Tony, naaaliw nga ako. Mama, okay ka lang po ba dyan? Malambing na tanong sa akin ni Lester. Nakangiti naman akong tumango. Ayos lang ako anak. Kapag may gusto po kayo, sabihin niyo po sa akin, okay? Lumaking malambing at mapagmahal sa akin ang aking anak. Manang-mana siya sa kaniyang papa. Lagi akong tinatanong kung saan ako magiging komportable. Magagaling lahat ng kandidata. Gayunpaman, sa gitna ng dagat ng kagandahan, isang kalahok ang namumukod-tangi sa akin. Si Sofia. Hindi si Sofia ang typical na pageant queen. Hindi siya sobrang galing at parang nahihiya pa nga. Pero sa tuwing humahakbang siya sa spotlight, napapangiti ako sa kanya. Parang ako ang kanyang ina at proud na proud sa kanyang ginagawa. Gusto kong manalo si Sofia, pero habang umuusad ang kompetisyon, napapansin ko kung paano ang iba pang mga hurado tinitingnan ng ibang contestants. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding lungkot para kay Sofia. Sa kabila ng kanyang tunay na kagandahan at panloob na kagandahan, natatakot ako na baka hindi niya matanggap ang pagkilalang nararapat para sa kanya. Nang i-anunsyo ang huling resulta, medyo lumubog ang puso ko. Ang pangalan ni Sofia hindi kabilang sa mga nangungunang contenders na puno ng palakpakan habang kinokoronahan ng nanalo. Parang gusto kong yakapin si Sofia. Mama, okay ka lang? Tanong sa akin ni Lester. Hindi nanalo si Miss Manila. Siya pa naman ang gusto ko. Mahinang tumawa si Lester. Si Mama talaga. Siguro binigyan mo ng perfect score si Miss Manila. Tumango agad ako. Hindi ko rin alam. Para akong namamaligno. Basta ang nararamdaman ko, magaan ang loob ko sa kanya. Siya na lang palagi ang inaabangan kong lumabas sa stage kanina. Hinila ko sa Lester. Halika muna anak. Saan po tayo pupunta? Sa backstage. Baka nalulungkot si Sofia. Gusto ko lang siyang i-comfort. Nagmamadali kong sabi. Napailing na lang si Lester pero sinamahan niya pa rin ako. Nang makarating sa backstage, nakita ko siyang nag-aayos ng mga gamit. Nagulat pa nga siya nang makita ako. Ma'am Donna? Nauutal niyang tanong sa akin. Napakagatlabi ako. Pwede ba kitang yakapin? Nanlaki ang kanyang mga mata at napangiti. Oo naman po. Fan na fan niyo po ako. Pangarap ko pong maging flight attendant katulad ninyo. Napangiti ako nang mayakap ko siya. Hindi ko alam kung bakit para na akong nakauwi. Parang may natakpan ng buta sa puso ko ngayong nayakap ko si Sofia. Kahit hindi ka nanalo, para sa akin, sobrang galing mo. Thank you po, Ma'am Donna. Salamat po sa pag-appreciate sa akin.
Hinaplos ko ang kanyang buhok. Napangiti ako. Kung buhay lang si Diana, baka kasing edad niyang aking anak. Mama, kahawig mo siya. Bulong sa akin ni Lester. Napansin ko rin yun kanina pa. Hindi ko alam kung bakit nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Akala ko, namimiss ko lang si Diana. Pero ngayong sinabi sa akin yun ni Lester, mas naniniwala na ako ngayong may pagkakapareho nga kami. Bitiwan mo ngang anak ko? Napasinghap ako nang malakas akong itinulak ng kung sino. Kung hindi ako inalalayan ni Lester, baka natapilok ako. Paglingon ko sa kanya, nagulat ako nang makita ko si Lina. Bakit niyo po yung ginawa sa mama ko? Naiinis na tanong ni Lester na agad ko namang pinigilan. Humarap si Sofia kay Lina. Ma, hindi mo dapat ginawa yun kay Ma'am Donna. Isa siya sa mga judge. Walang pakundangang hinila ni Lina si Sofia. Wala akong pakialam. Bilisan mo na, umalis na tayo. Hinihintay na tayo ng papa mo. Napatingin ako sa kanila. Kaya siguro kahawig ko si Sofia. Pamangkin ko siya kay Lina. Pero ang hindi ko maintindihan, kung bakit hanggang ngayon, galit pa rin siya sa akin. Siya ang may kasalanan sa akin, kaya bakit siya pang magagalit? Maya-maya ay pumasok ang isang lalaki. Natigilan siya nang makita ako. Hindi ko inasahang makikita ko ulit si Leon. Umawang ang bibig niya sa gulat. Donna? Umiwas ako ng tingin. Napatingin ako kay Sofia nang tinawag niyang papa si Leon. Hindi ako naapektuhan sa kanila. Hindi ko na rin naman mahal si Leon. Nasasaktan lang siguro ako para kay Diana. Nawala siya sa mundo na hindi malang nakilala ang tunay na ama. Leon, ano ba? Hindi mo ba kami tutulungan dito, ha? Bulalas ni Lina sa asawa nito. Hinawakan ni Lester ang aking siko. Mama, tara na. Napatingin ako kay Sofia. Halatang guilty siya sa ginawa ni Lina. Nginitian ko na lang siya. Wala siyang kasalanan sa akin. Masaya akong kahit papaano nakilala ko ang aking pamangkin. Nang makaalis kami at makasakay na sa sasakyan, panay ang tanong sa akin ni Lester. Hindi siya mapakali. Iniisip niyang hindi ako okay. Mama, kilala mo ba sila? Bakit ganun kanilang itrato kanina? Kapatid ko ang mama ni Sofia. Napasinghap si Lester sa sobrang gulat. So, ibig mong sabihin, pinsan ko si Sofia? Tumango naman ako. Nalulungkot ang aking puso. Gusto ko pang mas makilala si Sofia pero ngayong nakikita ko na sa akin pala talaga galit si Lina, mukhang imposibleng mangyari iyon. Kinabukasan, napagdesisyon na naming buong pamilya na mag-lunch sa favorite restaurant ni Tony. Habang sinisilip ko ang silid para sa aming nakareserbang mesa, nakita ko si Sofia sa isang mesa. Abala siya sa kanyang cellphone. Donna, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Tony. Ngumiti ako sa kanya. Wait lang, lalapitan ko lang yung pamangkin ko. Sofia? Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Tita Donna? Hindi ko rin alam na pupunta ka dito. Mas lalo akong napangiti at hinila ko ang upuan sa tabi niya. Tinawag mo akong tita? Alam mo nang kapatid ako ng mama mo? Opo, si Papa rin po ang nagkwento at kung anong nangyari sa inyo. I'm sorry po. Mabait naman po si Mama. Mainit lang po siguro ang ulo niya. Matagal na rin pong nangyari kaya hindi po namin maintindihan ni Papa kung bakit galit pa rin po sa inyo si Mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Naiintindihan ko. Kapatid ko si Lina kaya kilala ko siya. Well, natutuwa ko nandito ka. Bakit hindi ka sumama sa amin sa lunch? Ipapakilala kita sa asawa at anak ko. Saglit na nag-alinlangan si Sofia. Baka po makaabala ako, Tita Donna. Pamilya kita, kaya mas magandang makilala mo sila. Halika na. Nahihiyang umiti sa akin si Sofia. Pagkaupo niya, magiliw siyang binati ni na Tony at Lester. Nakakataba ng puso na makita si Sofia na nakikipagkwentuhan kay Lester. Pagkatapos kumain, nilapitan ko si Sofia habang inaayos niya ang kanyang mga gamit. May business meeting pa kasi si Tony at may pupuntahan pa si Lester. Ayoko pa namang umuwi. Gusto mo bang sumama sa akin sa pagsa-shopping? Suggestion ko, umaasa na makasama siya ng mas marami pang oras. Sure, Tita Donna, gusto ko pong makabanding kayo. Napangiti ako. Pangarap ko ito kay Diana. Siguro, kung buhay pa siya, baka kahit saan ako magpunta, palagi ko siyang kasama. Habang naglalakad kami ni Sofia sa mall, masaya ako nakikitang masaya ang aking pamangkin. Binili ko siya ng bag at mga sapatos. Nahihiya pa siya nung una, pero nang naisip niyang ipipilit ko rin, tinanggap niya na. Alam mo, Tita Donna,
Matagal ko na po talagang gustong maging flight attendant katulad mo. Nag-aalindangan niyang sabi sa akin. Kung ganun gawin mo, gusto mo bang tulungan kita? Marahang umiling si Sofia. Gusto po ng mama ko na ituloy ko ang accounting. Okay na sa kanya lahat, basta wag lang daw po pangarapin maging flight attendant. Natigilan ako sa sinabi ni Sofia. Ayokong isipin pero iniisip kong dahil sa akin kaya ayaw ni Lina na mapunta sa ganoong karera si Sofia. Kung galit sa akin ang kapatid ko, hindi niya dapat dinadamay ang kanyang anak. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mahalagang sundin mo ang gusto mo, Sofia. Huwag mong hayaang diktahan ka ng iba sa landas na gagawin mo. Kasi itong desisyon na pipiliin mo ngayon, hanggang pagtanda, dadalhin mo sa buhay mo. Tiningnan niya ako ng seryoso. Pero mahirap, Tita Donna. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin kay Mama. May pumasok na ideya sa isip ko. Paano kung ganito? Malaki yung share ng asawa ko sa isang airline company. Dadalhin kita ron. Makikita mo mismo kung anong pakiramdam na magtrabaho sa industriya ng aviation. Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa gulat at pag-asa. Gagawin mo po talaga yun, Tita Donna? Siyempre naman, masigla kong sagot. Habang nagpapatuloy kami sa pamimili, halatang excitement ni Sofia. Nagagalak ang puso ko kapag nakikita ko siyang masaya. Nakikita ko sa kanya ang sarili ko noon, kung paano ako mangarap at maging positibo sa mga bagay na gusto kong maabot. Dinala ko na nga siya sa airline. Binati ako ng mga empleyado roon. Manghang-mangha naman si Sofia, kaya hinawakan ko na siya sa kanyang braso. Nilibot namin ang buong airline. Pinaakyat ko rin siya sa mga eroplano at ipinakilala sa mga flight attendant at mga pilotong nandoon. Napapangiti na lang ako. Para siyang sobrang excited sa lahat ng nakikita. Nang sumapit ang gabi, hinatid ko na rin naman siya pauwi. Yun nga lang, nawala ang aking saya nang makita si Lina. Nasa labas at mukhang may hinihintay. Mama! Tawag ni Sofia sa aking kapatid. Tinulungan ako ng driver na ibaba ang mga pinamili ko kay Sofia. Kaya lang, nang tanggapin na ni Sofia yon, hinablot naman ni Lina at itinapon. Mama! Gulat na sabi ni Sofia. Dinuro ako ni Lina. Ano kalokohan to? Sino may sabing bigyan mo ang anak ko ng mga ganyan? Hindi niya kailangan yan. Huwag ka nang magpapakita kay Sofia kahit kailan. Huwag mo na kaming guguluhin ulit. Bumuntong hininga ako. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang bigyan ng mga regalo si Sofia. Ang sabihin mo, epal ka na naman. Pumapapel ka sa hindi mo anak. Para ano? Para sa mga mata niya, mas magaling ka. Mas matalino ka. Anak ko siya, sa akin kakampiyan. Kaya huwag mo nang kunin pa ang loob niya. Sigaw sa akin ni Lina. Pinigilan naman siya ni Sofia. Mama, tama na. Ano ba? Walang ginagawang masama si Tita Donna. Tiningnan kong mabuti ang aking kapatid. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para manatili sa kanyang inggit. Wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin siya noon. Kaya nang umalis ako sa bahay nila, hindi lang ako malungkot dahil kay Sofia, kundi dahil sa aking kapatid. Maraming taon na ang lumipas pero ganun pa rin ang nararamdaman ni Lina sa akin. Donna, masaya ka pa kanina nang iwan ka namin ni Lester kay Sofia. Bakit malungkot ka na? Tanong sa akin ng asawa ko. Niyakap niya ako mula sa likod. Iniisip ko si Lina. Matatanda na kami. Ayoko namang habang buhay na galit kami sa isa't isa. Gusto ko rin maging maayos kami pero ang tigas ng puso niya. Hinalikan ni Tony ang aking pisngi. Darating ang panahong maaayos kung ano man ang sigalot na meron kayo, Donna. Basta huwag kang masyadong didikit kay Leon. Mahina akong tumawa at lumingon sa kanya. Bakit naman ako didikit kay Leon? Sumubsob siya sa leeg ko. Nakwento sa akin ni Lester. Nagkita na raw kayo at kung tumingin siya sa'yo, parang may damdamin pa. Nako, huwag niyang mapakita sa akin yun. Baka masuntok ko siya. Alam mo namang seloso ako, Donna. Muli akong natawa. Ano ba naman yan, Tony? Hindi ka dapat nagsiselos. Ikaw na ang mahal ko. Ikaw na rin ang asawa ko. Naging parte siya ng buhay ko pero mas malaki ang parte mo. Binuo mo ang pagkatao ko nung panahon wasak na wasak ako, Tony. Mahal na mahal kaya kita. Kahit minsan, matampuhin ka. Mas humigpit ang yakap ng asawa ko. Ilang dekada na ang lumipas, hindi na ako ang mahal ni Leon. Hindi niya naman siguro magiging asawa si Lina kung ako pa rin ang laman ng kanyang puso. Lumipas ang mga araw, gusto kong mangbisitahin si Sofia, hindi ko magawa.
Gusto ko siyang makasama pero kung magagalit lang si Lina, mas mabuting wag na lang. Kabababa ko lang at papunta ako sa building ng asawa ko nang biglang may humila sa akin. Sa sobrang gulat ko, natapilok pa ako. Mabilis namang kumilos ang security team at ang driver ko. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Kailangan kong makausap si Ma'am Donna. Bulalas ng lalaki. Kumunot ang aking noo. Bakit gusto mo akong makausap? Asawa ko ni Susan. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Hindi pa siya patay. Si Susan at ang anak ko ang kasama sa sumabog na bus. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Ilang taon akong naniwalang patay na si Diana. Nasaan siya? Nagmamadaling tanong ko sa lalaki. Tumawa naman ito. Hindi ako maglalabas ng ganito kahalagang impormasyon ng walang presyo, Ma'am Donna. Naninikip ang aking dibdib. Hindi ko inasahan ang lahat ng ito. Dinala ng security team ang lalaki sa loob ng security office ng building. Sumunod naman ako, pero hindi ako pinapalapit para na rin sa aking kaligtasan. Maya-maya dumating na rin si Tony at Lester. Niyakap agad ako ni Tony. Donna, anong nangyari? Okay ka lang ba? Maya-maya, tinanong ng lalaki. Humingi siya ng kalahating milyon kapalit sa impormasyong alam niya. Walang tiwala ang asawa ko pero desperado na akong makita si Diana. Kaya ibinigay na rin ni Tony ang gusto ng asawa ni Susan. Ngayon, sabihin mo sa amin, saan dinala ng asawa mo si Diana? Tanong ni Tony sa lalaki. Tumango naman ang asawa ni Susan. Gustong-gustong tumakas sa akin ni Susan. Gustong maglayas at isama ang anak namin. Kaso walang pera. Kaya nang may mag-alok, tinanggap niya agad. Kapalit ng pera, ibinigay ni Susan ang anak mo kay Lina. Nangilid ang mga luha ko. Hindi ako makapaniwala. Gusto kong isiping mali ang aking iniisip pero... Hindi ko alam ang pangalan pero ang alam ko, beauty queen yung anak mo. Sabi pa ng lalaki. Tuluyan na akong napahagulgol. Niyakap ako ni Lester. Kaya pala ang gaan ang loob ko kay Sofia. Siya si Diana. Siya ang nawawala kong anak. Kaya ng araw na yon, sama-sama kaming pumunta sa bahay ni Lina. Nagulat siya nang makita ako. Anong ginagawa niyo rito? Sigaw niya sa akin. Hindi ko na napigilan at nasampal ko siya. Walang hiya ka, Lina. Hanggang saan ang kasamaan mo? Kapatid mo ako kaya paano mo nagawa sa akin to? Alam ko ng totoo. Anak ko si Sofia. Siya si Diana. Tumulo ang mga luha ni Lina. Hindi siya nakapagsalita. Hindi rin siya makatingin sa akin ng diretso. Anong nangyayari dito? Tanong ni Leon na kasamang bumaba si Sofia. Gusto kong tumakbo papunta sa aking anak. Pero nang makita niya ako, nagtataka na siya. Siguradong masama ang tingin niya sa akin dahil sinampal ko si Lina. Si Tony ang sumagot para sa akin. Si Sofia ang nawawalang anak ni Donna. Siya si Diana. Kinuha ng asawa mo si Diana. Halatang naguguluhan si Leon. Sandali! Ano bang sinasabi niyo? Tumingin ako kay Leon. Nagkaroon tayo ng anak noon. Nawala siya sa akin at inakala kong namatay na. Yun naman pala, kinuha siya ni Lina sa akin. Si Sofia si Diana. Siyang anak ko. Tumingin si Leon kay Lina. Anong sinasabi ni Donna? Anong sinasabi niyang may anak kami? At si Sofia yon? Magpaliwanag ka. Tuluyan ang napahagulgol si Lina. Oo, hindi ko anak si Sofia. Anak niya siya ni Donna. Nakunan ako. Namatay ang totoo nating anak, Leon, nung nasa barko ka. Kaya nang malaman kong nagkaroon kayo ng anak ni Donna, kinuha ko at pinalabas na anak natin. Takot na takot akong mawala ka sa akin. Hindi mo ako pakakasalan pagbalik mo kapag nalaman mong wala ng anak natin. Natatakot akong bumalik ka kay Donna kapag nalaman mong may anak kayo. Tiningnan kong mabuti si Lina. Sa kanya na mismo nanggaling. May kasalanan siya sa akin pero nasasaktan ako para sa kanya. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ng anak, subalit mali pa rin ang kanyang ginawa. Hindi niyo alam kung paano ang magmahal sa taong hindi naman ako mahal. Ako na ang asawa. Ako nandito pero walang hiya. Ate Donna, ikaw pa rin ang hinahanap niya. Ikaw pa rin. Pero anong magagawa ko? Mahal na mahal ko si Leon. Kaya gagawin ko ang lahat, huwag lang siyang mawala sa akin. Okay na kami ngayon, kaya bakit kailangan mo pang malaman ng totoo? Sigaw sa akin ni Lina. Niyakap ako ng asawa ko. Tiningnan ko si Sofia na humihikbi na rin sa mga nalaman niya. Ayokong biglain siya pero
Gusto ko na rin siyang makasama. Idedemanda ka namin, Lina. Hindi mo matatakasan tong ginawa mo. Umiling agad si Sofia at lumapit sa akin. Please, huwag niyo pong gawin yan kay Mama. Mabait po siya sa akin. Tinuring niya po akong parang tunay na anak. Parang awa niyo na po. Huwag niyo pong pagtulungan si Mama. Mas lalo akong napaiyak. Pero, ako ang mama mo, anak. Niyakap ako ni Sofia. Masakit para sa aking mas mahal niya pa si Lina kaysa sa akin. Gayunpaman, hindi ko siya masisisi. Ang aking kapatid ang nagpalaki sa kanya. Katulad ng hiling ni Sofia, hindi na nga namin dinemanda si Lina. Ayoko rin namang gawin yon. Para sa akin, kapatid ko pa rin siya. Sumama din naman sa amin si Sofia pero alam kong ginawa niya lang yon para kay Lina. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sana, hayaan mo akong makasama ka at mahalin ka. Gusto kong bumawi sa'yo. Tumango siya sa akin. I'm sorry para sa ginawa po ni Mama, pero mabait po siya. Inalagaan niya po ako kahit nagsinungaling siya sa inyo. Naiintindihan kita, anak. Mahal ko si Lina. Gusto kong mapabuti siya. Ipapakita natin sa kanyang kaya niya pang ituwid ang mga pagkakamali niya sa ating dalawa. Katulad ng pangako sa akin ni Sofia, hinayaan niya akong ipakita ko sa kanya ang aking pagmamahal. Kahit paano, nakukuha ko na ang loob ng aking anak. Masaya na ako ron. Alam kong hindi ko maaalis sa kanyang puso si Lina at hindi ko rin naman intensyon iyon. Nagpapasalamat na lang siguro ako na inalagaan siya ng maayos ng aking kapatid. Ma'am Donna, may bisita po kayo, sabi sa akin ng kasambahay. Nagulat ako nang makita ko si Leon. Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap. Napabuntong hininga ako at pinaupo siya. Gusto ko na rin siyang makausap. Alam kong marami kaming tanong sa isa't isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkaroon tayo ng anak? Mahinang tanong niya sa akin. Niloko mo ako. Hindi ko talaga gustong sabihin sa'yo. Makikipaghiwalay na ako kay Lina. Hindi ko kayang makasamang taong nagsinungaling sa akin at sa anak natin. Pero mahal mo ba siya? Lakas loob kong tanong sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Natutuwa kong mahalin si Lina. Kung ganoon, bakit mo siya iiwan? Sa lahat ng nangyayari ngayon, hindi mo siya dapat iwan. Mahal mo siya, di ba? Bakit hindi mo intindihin? Mahal ko siya bilang kapatid ko, kaya kahit anong mangyari, iniintindi ko pa rin ang sitwasyon niya. Ngayon ang panahong kailangan kanya ng sobra, Leon. Naiintindihan ko siya bilang ina. Ngayong nasa akin na si Sofia, mag-isa na lang siya. Namatayan din kayo ng anak. Nang ginawa niya itong plano na to, sa tingin mo, hindi masakit para sa kanya? Sa tingin ko, para lang manatili ka sa kanya, kahit nagluluksa ang puso niya sa pagkamatay ng totoo niyong anak, nilihim niya pa. Kaya bilang asawa, bakit hindi mo siya samahan? Ngayon kayo magluksa. Ibigay niyo ang pagkakataong ito para sa anak ninyong nawala. Tumulo ang mga luha ni Leon. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tipid ng initian. Alam kong pwede pang maayos ang pagsasama nila. May sarili na akong pamilya at gusto ko rin namang maging maayos muli ang buhay nila ni Lina kahit marami siyang kasalanan sa akin. Lumipas ang mga buwan, naging masaya akong kasama ko na si Sofia. Nasanay na siya sa pangalang yon kaya hindi ko na pinilit ang Diana. Nakasundo naman niya agad ang kapatid na si Lester. Kapag may pagkakataon, bumibisita naman si Sofia kina Leon at Lina. Palaging ganoon ang routine niya. Hindi ko naman din iniisip na may kahati ako. Masaya kong dalawang pamilya ang uuwian ng aking anak. Mama Lina, bilisan mo na. May ibibigay daw sa'yo si Mama Donna. Natutuwang sabi ni Sofia habang hinihila palapit sa akin si Lina. Nahihiya namang tumabi sa akin ang aking kapatid. Hindi pa bumabalik ang dati naming pagsasama, pero masaya ako ngayon na unti-unti nang bumabalik sa dati ang lahat. Dahil kay Sofia, muli kaming nag-aayos ni Lina. Sinuotan ko siya ng korona at sash. Anong ginagawa mo, Ate Donna? Gulat na tanong sa akin ni Lina. Ngumiti ako sa kanya, kasabay ng pagsabog ng confetti. Surprise! Happy birthday sa napakaganda kong kapatid! Bumagsak ang mga luha ni Lina. Nakahinga na ako ng maluwag nang yakapin niya ako. Miss ko na talaga ang aking kapatid. Sorry talaga sa lahat, Ate Donna. Mahal na mahal kita. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Humahagulgol na sabi ni Lina sa akin. Nangilid na rin ang aking mga luha. Birthday mo, bakit ka ba umiiyak? Matagal na kitang napatawad.
kalimutan na natin yon, ha? Simula ng araw na yon, pinangako ko sa aking sarili na mas lalo kong mamahalin si Lina. Kailanman, hindi ako maiinggit sa pagmamahal ni Sofia para sa kanya. Kung nagpapatawad at nagmamahal nga ang Diyos, sino naman ako para hindi yun gawin sa aking kapatid na si Lina? Pagbalik-balik na rin man namin ang mundo, mananatili siyang kapatid ko. Kaya mamahalin ko pa rin siya kahit anong mangyari.